Sa gitna ng malalim na karagatan ng Spratlys, makikita ang isang artificial island ng China kung saan naging isang kahanga-hangang tanawin na bumubulaga sa mga manlalayag. Ngunit may pagtataka sa likod ng kanilang pagkalubog nito. Paano nga ba ito nangyari at bakit ito bumabagsak at lumulubog sa ilalim ng alon? Yan ang ating alamin. Ang hindi lumulubog na aircraft carrier ang isa sa mga dahilan kung bakit agresibo ang China sa pagtatayo ng mga artificial islands sa Spratly. Ito ay dahil sa layunin ng China na sakupin ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artificial island, nais ng China na kontrolin ang mga karapatan sa lugar na maaaring maging bahagi ng kanilang pag-angkin sa South China Sea. Bagaman hindi pa ito nagkumpirma, naniniwala ang mga eksperto na ang pangunahing motibasyon ng China sa pagpasok sa West Philippine Sea ay ang potensyal na pagkakaroon ng malalaking reserba ng langis at natural gas sa lugar ng Spratly Islands. Subalit ayon sa United States Energy Information Agency, wala itong konkretong kumpirmasyon na meron itong oil reserve sa ilalim ng Spratly Islands. Ang United States ay nagsasagawa ng mga geological surveys sa Spratly Islands sa paghahanap ng malalaking deposito ng langis at gas na inaasahan ng China. Sa kabila ng mga panganib at potensyal na pinsala sa imahe ng bansa, nagpapatuloy ang pagpapalawak ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga panganib at potensyal na pinsala sa imahe ng bansa, nagpapatuloy ang pagpapalawak ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga banta at posibleng negatibong epekto sa pambansang imahe nito, patuloy pa rin ang pagpapalawak ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa mga posibleng negatibong kahinatnan nito, tulad ng mga problema sa infrastruktura at mga epekto ng pagbabago ng klima, hindi ito pinigilan ng China. Ang mga alalahanin sa seguridad at kapaligiran sa West Philippine Sea ay patuloy na lumalala habang ang China ay patuloy na nagtatayo ng mga artificial islands. Bagamat may ebidensya ng pagguho at pagkasira ng mga gusaling itinatayo, hindi ito humahadlang sa China na isulong ang mga interes nito sa teritoryo. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay nagdulot ng pag-aalala at pagtutol mula sa mga bansang may interes rin dito. Nagmamadaling nagtayo ang Beijing ng mga artificial islands para gawin ang pinagtatalunang teritoryo. Ngunit sa ngayon mukhang backfiring ang nangyari dahil sa kanilang kasakiman. Ayon sa mga eksperto na nakikita ang kahinaan ng mga island outposts ng China sa South China Sea, lalo na sa harap ng hagupit ng kalikasan. Mula noong 2003 ay nagsimula ang pamahalaan ng China ay magsagawa ng dredging at malawakang pagkasira sa mga ecologically delicate reefs sa pinagtatalunang mga karagatan upang magtayo ng 7 pangunahing base militar. Ang mga base na ito ay may kasamang mga daungang airstrips, radar at missile installation. Ang mga islang ito ay ginagampanan ng papel ng mga hindi nalulubog na aircraft carrier at nagpapalakas sa mga pag-aangkin ng Beijing sa mga lugar na mayaman sa isda at mineral kung saan mayroong ding mga karapatan ang mga kalapit na bansa. Ang mga pinakamahalagang installation ay matatagpuan sa Ferry Cross, Subi at Mischief Reefs sa Spratlys Island Group na kung saan may mga iba't ibang mga bansa rin na nag-aangkin tulad ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at maging ang Pilipinas. Mula 2013 hanggang 2016, masiglang ginamit ng China ang malalaking sasakyan na pangkonstruksyon upang linisin ang mga bakura at magdulot ng mga raw materials para sa pagtatayo ng mga base militar sa Spratly Islands. Base sa ulat ng Hong Kong South China Morning Post, ang mga barkong Andrejern at Tianjin ay naglipat ng humigit kumulang na 4,500 cubic meters ng materyales bawat oras, isang dami na sapat upang mapunan ang 2 Olympic-size na swimming pool. Bagamat may deklarasyon mula sa Beijing na kanilang ibabalik ang mga nasirang bakura sa kanilang dating kalagayan, nananatiling hindi malinaw kung gaano kalakas ang epekto ng kanilang mga hakbang sa rehabilitasyon. Ang mga hakbang na ito ng China ay hindi lamang nagdulot ng pagkawasak sa likas na kapaligiran, ngunit nagkaroon din ng malawakang implikasyon sa seguridad at diplomatic relations sa rehiyon. Ang patuloy na pagtatayo ng mga base militar sa mga islang ito ay nagpapakita ng determinasyon ng China na mapalakas ang kanilang presensya at kontrol sa South China Sea. Sinabi ni marine biologist John McManus mula sa University of Miami
na ang mga barkong tulad ng Androgen ay totoong nagdudulot ng pinsala sa mga ekosistema sa paligid ng mga coral reef. Ang kanilang mga operasyon at dredging ay humahantong sa pagkawasak ng tirahan at pagkamatay ng mga organismo na umaasa sa mga coral reef para sa kaligtasan at pagkain. Sa pangkalahatan, ang mga aktibidad na ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa natural na kapaligiran at may potensyal na magdulot ng pangmatagalang pinsala sa ecosystem ng South China Sea. Mahalaga para sa Chinese Communist Party na magtayo ng bagong base militar sa West Philippine Sea kahit na may epekto ito sa kapaligiran. Ito ay nagbibigay sa China ng higit na kontrol sa rehiyon, lalo na sa aspeto ng seguridad at militaristikong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pag-install ng mga infrastrukturang militar, ang China ay nagkakaroon ng kakayahang pangalagaan ang kanilang interes at pag-aari sa South China Sea, kahit na ito ay magdudulot ng pagtutol mula sa iba't ibang bansa at internasyonal na komunidad. Ang mga bagong daungan at pasilidad ng resupply ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng China ng mabilis. Sa kabilang banda, patuloy ang paghahanap ng China ng langis at gas sa mga lugar na pinagtatalunan. Noong 2014, naglagay sila ng isang oil platform sa Exclusive Economic Zone ng Vietnam na nagdulot ng tensyon at pagtatalo sa pagitan ng China at Vietnam. Sa mga sumunod na kaganapan, natanggal ang unang oil platform, pagkatapos nito ay inilagay ang pangalawang platform. Gayunpaman, hindi lahat ng hakbang ng China ay inaprubahan ng marami. May mga usap-usapan na ang mga solidong istruktura ng mga bagong isla ay maaaring magkaroon ng pagguho na kung saan kahit maliit na pagkakamali sa konstruksyon o kulang sa pagsusuri sa lupa ay maaaring magdulot ng malaking problema. Dagdag pa, ang bigat ng mga struktura ay nagpapalakas sa mga presyon sa ilalim ng dagat na maaaring magdulot ng pagbaba ng lupa kung hindi maayos ang paggagawa nito. Isa na rin sa posibleng dahilan ay ang kanilang mga pundasyon na maaaring maging hindi sapat lalo na sa masamang panahon. Ang mga epekto ng pagbabago ng klima tulad ng pagtaas ng antas ng tubig sa dagat ay nagpapahirap pa sa sitwasyon. Ang erosion mula sa mga aksyon ng alon at pagkawasak ng mga coral reef ay nagpapahina sa kalikasan na nagdadagdag sa posibleng paglubog ng mga islang ito. Sa ngayon, iniisip ang posibleng pinsala na may dudulot ng direktang pagtama ng isang malakas na bagyo kahit na hindi tiyak ang kinabukasan ng mga artificial islands bases. Hindi ito hadlang sa China na magdagdag ng karagdagang mga kagamitan para palakasin ang kanilang mga infrastruktura. Noong Nobyembre 2019, nagpakita ng isang surveillance blimp sa Mischief Reef na nagbibigay daan sa mas mura ngunit epektibong paraan ng pagsubaybay sa mga gawain sa paligid ng lugar at posibleng paglalagay ng mga missile na maaaring magdulot ng banta. Ayon sa mga eksperto, kung magkakaroon ng malaking digmaan sa pagitan ng China at Amerika sa South China Sea, ang paglalagay ng mga armas ng China sa mga isla ay hindi magiging sagabal para sa Amerika na puksain ito sa isang iglap. Lalo na at alam na ng US ang kalidad ng mga struktura na itinayo ng China at ang mga armas na kanilang inilalagay, kaya't maaari nilang agad na pagtuunan ng pansin at pigilan ito. Dagdag pa rito, malayo ang mga isla na gustong kunin ng China mula sa mismong bansa nila, kaya mahirap sa kanila na agad na umaksyon kapag may giyera. Isa itang dahilan kung bakit madalas makikita ang mga barko ng US Navy malapit sa mga isla ng China para ipakita na may karapatan ng Amerika na maglayag sa malawak na dagat. Patuloy ding binabantayan ng US Navy ang galaw ng China, lalo na kung sakaling magkagulo sa kanlurang bahagi ng Pasipiko, kung saan mahalaga ang mga islang iyon para sa Amerika. Ngunit kahit walang digmaan sa South China Sea, mukhang may dalawang posibleng mangyari. Posible na sumuko at ibalik ng China ang mga isla o patuloy nilang ipaglaban ang kanilang karapatan sa South China Sea. At kahit ayaw nila, maaaring kailanganin nilang gawin ito para sa kapaligiran. Tulad ng nabanggit ko kanina sa video, ang mga islang ito ay walang sapat na proteksyon laban sa mga panganib na dala ng kalikasan. Kung ang mga ulat ay totoo na ang mga istruktura sa mga isla ay nagkakaroon na ng mga butas o pagkabakbak, magiging madali para sa mga bagyong dumarating na ilubog ang mga ito. Ito ay dahil walang sapat na suporta sa istruktura upang manatiling
nasa ibabaw ang mga isla sa gitna ng matinding panahon. Kung mangyari na magkaroon ng 2 beses na bagyo sa isang buwan sa South China Sea, tiyak na maaaring mawala ang lahat ng pinaghirapan ng China sa pagtatayo ng mga ito. Sa loob lamang ng maikling panahon, maaaring maapektuhan na ang mga isla na pag-aari ng China na magdadala ng malaking panganib sa kanilang infrastruktura at pagsisikap sa teritoryo. Sa panig ng Estados Unidos, ang paglubog ng mga artificial islands ng China ay maaaring maging isang pagkakataon upang mapatumbang kanilang impluwensya sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga hakbang na pangmilitar at diplomasya, maaaring mahanap ng Amerika ang mga paraan upang mahinaan ang pagmamayari ng China sa mga ito. Ang pagtuklas sa mga insidenteng ito ay nagpapakita na ang China ay nahaharap sa mga hamon at pagsubok na maaaring humantong sa paglubog ng mga artificial islands. Ang potensyal na pinsalang dulot ng mga bagyo at iba pang natural na sakuna ay nagpapataas ng posibilidad na mawala ng China ang mga ambisyon nito sa teritoryo. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri at pagtutulungan ng mga regional na bansa, ang mga hamon na kinakaharap ng South China Sea ay maaaring maging positibong pag-unlad at matugunan. Sa uli, ang pagtulong na protektahan ng kalikasan at kapayapaan sa rehiyon ay kritikal na pagbabalanse ng mga interes ng mga bansa at pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa lugar ng dagat.